Happy Thursday morning, mga kasangbahay! Ngayon ay July 9, 2026 at isang araw na lang ay weekend na mga kasangbahay. Pero aside from that, excited na rin kaming isama kayo sa ating fun and exciting activities dahil mas masaya ang umaga dito sa Good Morning Kuya! Ako rin. Hindi na ako makapaghintay na matuto ng isang dish. Nakakaiba. Ang tawag dito ay cheesy vegetable recipe mula sa ating special guest na si Chef Mikhail Garcia. Good morning po, Chef Good morning Mikhail. po. Good morning, Chef! Cheesy Cheesy vegetable. Naku, mahilig tayo sa cheese. Yeah. Pero tingnan natin kung babagay ba sa vegetable. yung Interesting. gagawin. Abangan niya, mga kasangbahay. At syempre, hindi rin mawawala sa ating Thursday activities ang informative medical discussions with our favorite urologist na si Dr. Joseph Lee. Alamin natin mamaya kung bakit nga ba may mga taong nangangailangan ng urinary bladder removal at diversion. Abangan yan sa ating usapang pangkalusugan. Saan na malalagay yung ihi? Dinivert? Paano kaya yun? Interesting. Pero total na papag-usapan na rin natin yung about sa health doon sa ating usapang pangkalusugan. Alam nyo ba yung tinatawag na AcuDetox? Acudito. Parang dalawang word yun na pinagsama, no? Pinagsama ng wow. Acupuncture with detox. Ang galing mo dyan. Oh, Very good ka brain. dyan. Pero familiar na kayo, na-try nyo na ba Hindi yun? pa nga eh. Ako rin hindi ko sure kung na-try ko na Oo. kasi madalas ako nagpapa-acupuncture kahit nung bata pa ako. Pero hindi ko alam kung acupuncture lang ba yun or acupuncture na tas may dito. Sige, sige. I'm not really sure. Pero yan po talaga mga kasambahay, yung tinatawag nating acupuncture detoxification na maraming benefits sa Uy. ating katawan. At ito, hindi lang sa ating katawan may benefits ha, maging sa ating state of mind. Kaya para masubukan at malaman pa ang iba pang facts tungkol dyan, aalamin natin yan kasama ang ating special guest. Nako, mukhang may suki na tayo dito. Kagad nakapila na, oh. Oo. Saktong-sakto yan kasi mukhang kailangan natin yan para ma-relax tayo. Yeah. Pero kung may ibang paraan para ma-relax o makapag-unwind kayo, anong hobby o activity ang ginagawa nyo? O kayo muna? Hiking. Hiking. Diba? Para ma-relax. Buwan na lang. Parang hindi, relax sa'yo yun, ha? yung Oo, hiking. relax sa akin. O, sino pa? Ako gusto ko nagta-travel. Travel. Talaga? Oh. Ako naisip ko Hobby, pag magta-travel ako, lalo ako nasa stress. Bakit? Hindi ka nakaka-stress mag-travel. Sa planning, no? Yung planning Diba? pa lang, no? Ah, Ikaw, Josh, anong mo? Ako? Therapy mo? Hobby? Dati magbabasketball tayo. Ewan ko, pag minsan sinasabi nila, akala mo gusto mo magpahinga, tapos gusto mo mag-basketball or mag-sport. Ewan ko, kahit na meron siyang physical activity siya, parang nakaka-relax. True. Tama ba yun? Ganun Diba, din sa hiking din, di ba? ganun din. Sabi nila, uy, wala kang tulog, pagod ka, tapos magpapagod ka Kaya ulit. nga eh. Pero iba yung nabibigay niya sa atin. Oh, same din sa akin kapag any physical activity na napagod ako. Kasi yung parang, yung after nun, yung parang relief na tapos ka na, yung happy hormones pagkatapos ng isang physical activity. Sa akin, exercise. siguro the same yun, diba? Ako kasi yung, kapag ka sobrang stress ng utak ko, ang pahinga ko, manonood ako ng movie, pero dapat yung movie, mag-iisip pa rin ako. Ayoko, nga. Ganun yung Oo gusto nga, ko. no? Ayoko ng movie na yung tatawa ka lang. Hindi gusto ko yung gumagana yung utak ko habang nanonood ako. Siguro the same din yon sa physical activity. Ang galing, no? Kanya-kanyang trip Therapy. lang talaga. Oo, kanya-kanya. Buhay yung puno, oh. Totoo nga naman kasi yan. Malakas yung hangin kasi dahil sa may bagyo, super typhoon. may bagyo. Oo. Kaya ako, mga kasambahay, ingatan niyo yung mga gamit sa bahay. Ito, gumagalaw na yung mga halaman natin dito, malakas yung hangin. Oo, kinakabahan ako. Pero kayo naman mga kasambahay, ano naman yung hobby na nagsisilbing therapy para sa inyo at bakit? I-comment nyo lang ang inyong sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! That's right! Hindi i-comment mo to I-comment mo I-comment na. mo na. Bagong segment. Eto, oras na para sa ating public service. Mahalagang announcement sa ating mga kababayang may medical at funeral bills. Dahil pwede na po kayong makatanggap ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Guarantee Letter o GL sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations
o AICS program. Kapag na-approve ang inyong application for guarantee letter, ang DSWD na ang direktang magbabayad ng inyong bills sa kanilang mga partner service providers tulad ng mga ospital, botika, diagnostic center at punerarya. Ang covered ng GL sa ilalim ng medical assistance ay ang mga gamot, medical supplies, laboratory at medical procedures, chemotherapy at dialysis, operasyon, medical implants at hospital bills. Samantala, ang covered naman ng funeral assistance ay ang funeral service, gasto sa burol at gasto sa pagpapalibing. Ang DSWD-GL ay bukas para sa lahat ng nakararanas ng krisis, anuman ang inyong antas ng pamumuhay. Pero paalala lang po na ang GL ay hindi cash assistance at hindi pwedeng ipalit bilang cash. Hindi rin po tatanggapin ng GL sa lahat ng ospital dahil ito po ay recognized lang sa DSWD Partner Service Providers. Para makita ang listahan ng kanilang partner institutions, iscan nyo lang po ang QR code na naka-flash sa inyong screen o kaya bisitahin ang kanilang website na dswd.gov.ph o kanilang official Facebook page na @dswdserves. Yun lang. Period. Period. Yes. O ayan, nasa mga kasangbahay natin na nangangailangan ng mga ganitong serbisyo. Yung kaibigan ko, ganito nangyari sa kanila kasi yung mother niya parang na-stroke. Tapos nagkaroon ng hemorrhage siya sa utak niya. Tapos ang ginawa nila, humingi sila ng tulong sa DSWD. Nabigyan sila ng GL worth 150,000 pesos. So malaking tulong din talaga to, lalo na kung wala namang kakayahan, biglaan, ganyan, So pwede po kayong humingi ng tulong. Pero mga kasangbahay, take note po yung huling sinabi, na hindi po lahat ng ospital, pwede natin tong gamitin. May mga partner hospitals po ang DSWD kasi baka mamaya magwala dun sa ospital. Sabi na ganito, kailangan free daw. Pero hindi po. Hanap po kayo ng mga ospital na partner po ng DSWD na pwede nyo pong puntahan kung sakali. At magiging libre na po ang inyong At hindi nako-convert sa cash. Yes. Baka mamaya papalit sa bangko Sukli na lang. And speaking of medical assistance, alam nyo ba na mula sa dating bilang na 34, ngayon ay meron ng 36 Department of Health o DOH Cancer Assistance Fund o CAF access sites sa buong bansa. Ang programang ito ng gobyerno ay tumutulong sa mga cancer patients, cancer survivors, at high-risk individuals na makakuha ng urgent medical attention. Samantala, makikita naman sa Oriental Mindoro Provincial Hospital Region 4B at Democrito o Plaza Memorial Provincial Hospital Region 13 ang dalawang bagong CAF access sites. Sa ngayon, ang total na bilang ng CAF access sites sa bansa ay nasa 23 sa Luzon, sa Visayas ay may 5 at 8 naman sa Mindanao. Para sa kompletong listahan, address at contact information ng bawat site, iscan nyo lang po ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Maganda yung tulong sa ating mga... Kasi yung sa mga nagkakaroon ng cancer naman, hindi naman yung during the treatment lang naman yung meron kang kailangan ng assistance Kasi after, kahit nasabihin natin na na-treat na, di ba, may follow-up pa rin yun. Saka yung mga gamot. May mga gamot pa rin yun. So, malaking tulong to sa mga kasambahay natin na cancer survivors. True. Ito mga kasambahay, mahalagang announcement naman po from CHED. Bukas na ang applications para sa Batch 2 and 3 ng Commission on Higher Education at CHED Scholarships for Staff and Instructors Knowledge Advancement Program for Legal Education o mas kilala bilang CCAP-L. Para po ito sa teaching at non-teaching personnel sa legal education institutions na gustong kumuha ng graduate studies degree. Ang mga matatanggap dito ay makakakuha ng financial support para makatulong sa kanilang tuition, school fees, stipend at research allowance hanggang sa matapos ang kanilang program. Kaya sa mga interested applicants, dapat na nominated at endorsed kayo ng inyong sending legal education institution at kinakailangan din na magpasa ng inyong application sa Legal Education Board o LEB. Bago mag-apply, i-review muna ang eligibility requirements at scholarship guidelines at kung kumpleto na ang mga documents na kailangan, ay pwede na po ninyo yung ipasa sa email na programs@leb.gov.ph.
Ang inyong application status naman ay isasend sa inyong registered email, kaya make sure na active ang account na gagamitin ninyo. Sa mga interesado, sa darating na July 17, 2026 na po ang deadline ng applications for Batch 2, habang sa July 31, 2026 naman for Batch 3. Para sa iba pang detalye tungkol dito, iscan nyo lang ang QR codes na naka-flash sa inyong screen. Ang ganda ng program naman na to kasi marami sa mga nagwo-work sa legal institutions na parang nai-inspire sila dun sa mga lawyers na kasama nila, dun sa mga professionals din na iba nila nakasama dun sa kanilang work. So gusto nilang mag-aral pa ng higit dun sa kung ano yung napag-aralan nila. So maganda kasi may ino-offer pala yung CHED na assistance para sa kanila. So mas dadami yung mga yung mga kasangbahay natin, yung mga Pilipino na magkakaroon ng higit na kaalaman sa mga bagay na gusto nilang pagtuunan talaga ng pansin or mag-upskill dun sa mga kasangbahay natin dyan sa legal profession, legal education. Yun, at ito naman, narito naman ang ating weather outlook. For today, dito po sa Metro Manila, ang temperature ay 25 to 32 degrees with 60% chance of rain. Kaya wag pong hayaang maglaro sa labas sa mga bata o lumangoy sa baha para po hindi sila magkasakit o matamaan ng leptospirosis at iba pang mga sakit na nakukuha kapag tag-ulan. Ito sa Metro Cebu naman, 26 to 32 degrees ang temperatura at 30% lang ang tsansang umulan. Iwasan din natin na magbilad sa araw dahil mataas pa rin po ang risk ng heat exhaustion, dehydration at hyperthermia. Sa dako naman ng Davao, 10% chance lang ang ulan pero meron 26 to 34 degrees Celsius ang temperatura. Kung maaari, pumunta muna sa mga malamig na lugar at uminom ng sapat na tubig sa tamang oras. Hindi naman daw dapat sabay-sabay 3 litro kaagad. Ito naman, 20% ang tsansang umulan sa Baguio City at nasa 18 to 24 degrees ang temperature. Laging magbaon ng payong, lightweight na waterproof hooded jacket, bota o quick dry na sapatos para kahit may ambon, may enjoy mo pa rin ang scenery sa labas. Stay informed, mga kasangbahay. Yun, and speaking of scenery, napakagandang pagmasda ng sunrise kaninang 5:33, lalo na sa mga nasa malapit sa bundok. Pero para sa atin namang mga city peeps, pwede pa rin nating abangan ang paglubog nito mamayang 6:30 ng hapon. Alam mo, very healing talaga, Ay, no? yung Yung patingin-tingin tayo sa Patingin-tingin. nature, ganyan. Patingin-tingin. Yung naaabutan yung mga Yan. ganyan, sunrise, sunset, di ba? Tama. Pero mga kasabay, hindi pa kaya ng oras natin or ng pera, o kung hindi pa kaya ng peras o ora natin yung mga sightseeing sa mga bundok-bundok na yan, baka naman magustuhan nyo yung acupuncture detoxification at ear seedling as an affordable alternative para ma-relax. Ear seedling? Ano yan, ha? Yung sa wax-wax pala yun. Oo. Nakikita ko to minsan sa social media, yung ang nilalagyan nito, tapos nasasaktan sila. Tingnan Tanong natin kung masakit talaga. Alamin Tingnan natin. natin. Para mas maintindihan natin ang prosesong ito, makasama natin ngayon si Miss Jerry Tong, isang certified Acu-Detox practitioner. Good morning po! Good morning. Jerry. Welcome po sa Good Morning, Morning, Miss Kuya. Jerry. Ano po kayo? Po. Welcome po sa Good Morning, Kuya. Please, greet our viewers po. Morning! Si Miss Jerry Morning Tong. po. Ayan. Ayun, para po sa mga first time pa lang marinig itong Acu-Detox. Tama po, Acu-Detox at ear seeding po, seedling. Feeding. Seeding. Pala. Kaya naman pala Ano nga po ba Yun ito? naman yung pagtatag Kaya nga talaga. Akala ko seedling eh. Seeding pala. Ano po ba ito? May seed kasi talaga siya. That's why it's called ear seeding. Okay. Okay, so yung Acu-Detox kasi, lang siya, mainly for detox, for calming. So yung Acu-Detox, we use 5 needles for each ear. Tapos, specifically, sa 5 points lang siya, like the sympathetic, we call it the sympathetic, the Shenmen, lung, liver, at saka kidney. So, if you notice, itong 5 na to, like yung 3, talagang pang detox siya. Kasi yan yung mga organs natin for filtering ng kung ano-ano sa body. Now, yung seeding naman, ear seeding, we use yung mga ear seeds, mas broad siya. So, kasi yung ear natin, parang it's a map ng buong body natin.
So yung seed, pag may masakit sa'yo, like masakit ang shoulder mo, pwedeng sa ear lang, didikit na natin. Tapos, some people, instantly mafe-feel nila yung relief. Sino ba masakit dyan? Oh. Pwede po ba ito sa... Pero pag puso, mahirap na Kaya yan. na. Ano po sa masakit po yung bulsa? Malayong tusok yata. Work na lang tayo. Pero marami po kasi nagtatanong kung nakakagamot ba talaga siya ng sakit or ano lang, ima-manage na natin yung expectation when it comes to AccuDetox and ear seeding. Oh, okay. Yung ear AccuDetox and ear seeding, hindi sila nakaka-cure. But, they complement yung treatment Yun. na ginagawa mo. Okay. So, support siya ng healing mo. Baka kasi iba mag-expect eh, naku, meron akong Gagaling ganitong na ako. karamdaman. Pag tinusok, dapat gumaling ka At agad. saka naisip ko, Yes. like for example, di ba sabi niyo po, ma'am, is for detox siya ng mga liver, kidney. Baka mamaya nagkaroon na siya ng chronic kidney disease. Ay, Tsaka lang, magpapaano na lang ako, acupuncture. Hindi na ako magpa-dialysis. Oo. Hindi po gano'n na mga kasambahay. Treatment pa rin. Pero sino po ba yung mga viable na magpa-AccuDetox? Lahat po ba? Safe po ba to sa all ages? Kahit anong condition, pwede po ba ito? Actually, safe naman siya for everyone, even kids. Oo, kasi yung youngest na nagawan ko niyan, kinder. Kinder? Yeah. Oh, kasi may own child. Ay, okay. Oo. So, okay naman. Actually, it's safe for everyone. But then, there are people kasi, di ba, natakot sila sa needle. So, hindi mo pilit yung ganun. Kasi even adults takot. So, pagka ganun, that is why nag-ear seeds din ako. Kasi, mas for everyone yung ear seeds. Kahit baby pa yan pwede. Oo. Ito nakikita pa natin sa screen. Yan po ba yung AccuDetox? Yung parang mga Yes. tapes? Tama Yes. po ba? Oo, Kasi ang needle siya. siguro mas familiar yung mga viewers natin sa mga mahabang karayong for acupuncture. Yan- Oo, that's for I the think body yan. kasi. Yan yung Yan yung AccuDetox. AccuDetox. Yung nakikita mo na Ah, tape, okay. yun yata yung seed. seed. Yes, ear seeds. Ayan yan. Okay, yan yung CD. Yan. Parang siya nga may buto nga dun sa gitna. May seed talaga siya. Okay. Pero miss, ano ba talaga yung nararamdaman ng isang tao habang nag-AccuDetox or nag-ear seeding? Para maano natin yung mga kasambahay Takot nyo iba eh. Siyempre, karayom eh. Ako, masakit Baka po ba? masasaktan ba Well, kami? I Yun won't na namin. say na hindi siya masakit. Okay. Kasi yun yung usual na sinasabi. Hindi naman masakit, no? Masakit naman din siya, pero a little lang. Parang kagat lang ng Manageable. Hindi ko rin siya sasabihin ganon. Na-try ko siya, sabi ko mas masakit pa yung bunot ng buhok. Okay. Kasi manipis siya eh. Sobrang nipis. Oo, sobrang nipis. Tapos iiwan siya dyan for 30 to 45 minutes. Hindi mo na mafe-feel na may needle Okay pala lang po dyan. gumawa ng ibang bagay habang... Yes. Huwag ka lang some hihiga sa people, side mo daw. Tulog sila. Oh, talaga. Nakaupo sila pero tulog sila. Pwede naman. Tolerable naman pala. Oo, hindi, kasi ano lang eh, yung pain niya sa start lang. True. Tapos mawawala na siya. Mas masakit pa kagat ng langgam. Ayun na nga. Oh, Nakabunot ng buhok. Yun dun ko sa kinipare. Nung na-try ko siya, sabi ko, ay, mas Depende masakit siguro pa kung ilang buhok yung binunot. Oo. Huwag lang sabay-sabay. Sabay-sabay. Ito kasi naranasan ko magpa-acupuncture para sa migraine ko dati. Tapos kung saan-saan siya tinutusok, Uy. wala ka talaga mafe-feel na Parang ano, may kailangan mga yan. parts lang na nafe-feel mo yung ano. Tapos minsan parang may kuryente. Tama po, Sensation miss. lang. Sa ibang points. May kinukuryente. oo, nilagyan ako dito, tapos pinitik niya, tapos nakuryente ako. Patay. Pero baka naman hindi ka pitikin ni miss. Gano'n Wag po ka. katagal? Gano'n po pala katagal? Curious po, gano'n po katagal yung session sa paglalagay po? 45. 30 Yung- to 45. yung AccuDetox. Yes. Pag first time mo, it's 45 minutes. I usually do 45 minutes para buo. Oo. Pero kailangan po ba pag nilagyan nito, kayo lang din po ang pwedeng magtanggal? Or pwedeng kami po magtanggal? Hindi kasi yung seeding ko dati ako nagtanggal Ay, eh. baka sa iba yung seeding yan dito. Needle ako. Gagan. Pero sometimes kasi nagpa-pop siya mag-isa. So nalalaglag siya. So it's part of the process. Sometimes talagang minsan maririnig mo, puk, may ganun siya. Oo. Okay, let's Dahil check mamaya kung kanino ang mag Ito na nga, alam na natin yung concept. Alam natin yung expect natin. Ipakita na natin mismo, sampulan na natin si Tini ng AccuDetox. Pwede niyo po bang Sige. ang ating volunteer ngayong araw? Mga kasangbahay sa mga nanonood, professional lamang po ang pwedeng gumawa nito. Baka mamaya gaya, nakakita kayo ng aspili. Huwag naman. Kantuso kayo agad. Gawin yung trip ng barkada. Needle tayo. Wag po, wag po.
Acupuncture kita. Kahit Ay, ano? Ang boring, Hangout acupuncture. natin. Pag-acupuncture tayo. Pero kung kayo papipiliin, ano itatry nyo? Kasi ako pinapili ako kung yung needle or yung seed. So pinili Gusto ko mo ba ng needle. both ear? Pwede po. Or- Go lang po. sige, Gusto niyo po both dito ear po daw. seeding eh. Tapos dito sa kabila karayo. Parang ayaw na magtrabaho na ito eh. Mature. Tapos mamaya tulog ako Tulog dito. ka na mamaya. Ayan. So first, kailangan i-clean muna yung ear. Ay, kailangan Alam mo, ganyan i-close up. Baka di pala clean yung tape. Kayo talaga, ha? I-favor mo, i-favor mo. I-favor natin, sige. Yeah. Uy, ang gano'n. Ang liit kasi ng tenga ko O, diba ganda ng tenga niya? Sobrang liit. Baka matusok siya, Tayo Bi. ako. Wag mo siyang guluhin. Ayan, palit daw siya. Oh, i-angulo mo, i-angulo mo. Wala mo yan. Yun, oh. O yun ba mga kasabay, may libreng linis ng tenga? Ay, hindi pala kasama yun. Charot lang. Nalinisin siya. Miss, meron po ako napapanood sa mga social media. Ginagamit po nila yung ear seeding para mag-depuff ng mga face. Yes, para mag-V. Uy, kailangan ko yan. Ear seeding po. Tatlong Para mag-V order. siya. Nako. Pero syempre kasi iba-iba pa rin yung, depends yan how your body reacts. Kasi may iba mabilis, may iba, it takes time. Sige po, wait lang. Parang Favored lang daw. seeding nga kailangan ko. Kasi ako na-try ko siya before. Yan na. Wala akong naramdaman. Ang May galing, nakakabit na. May narinig ka? Wala. Nagsasalita ka. Nagsasalita pala. Pero na-try ko na rin kasi sa ulo, sa ilong. Ilong? Nung nagka-rhinitis ako. Suki pala Nilagyan ako talaga sa to si may Tini. Kasi nakaka-help siya. Opo. Wala nararamdaman. Wala. Ang gusto niyo pa ako maghawak nito? No, it's okay. hindi siya Hindi, mas gamay ko kasi. okay. Go. Lima yan po eh, no? 5 Yes, points. 5 Ayun. each. Ang sarap. Pero we ito also have meron. something na parang we call na coverall. So parang 3 sa isa, tapos 2 sa kabila. Meron din ganon. Yung pangatlo na feel ko siya. Anong Ano, napitin yan, mo yan, ngayon, kwento mo. Tini? Wala, kasi sobrang sandali lang niya eh. Tapos biglang, Gatang lang daw. biglang nakatulog na siya eh, no? Yung 3 and 4, medyo na-feel ko na siya. Yeah, kasi yung points na yan, connected din yan sa emotions natin. Ay, Naku. emotional po kasi akong pwede tao din. eh. Opo. Marami ka daw, ano. Tsaka, next Hidden week pa po emotion. mabubuo yung frontal lobe ko, kaya feeling ko emotional pa ako. Wow. Pwede po ba natin explain yung bawat points na tinutukan natin ngayon? Yeah, okay. First, yung sympathetic. Yan kasi yung responsible for yung para i-balance yung fight and flight mode natin. Si Tini, naku. So, kailangan natin yan kasi, di ba, right now, ang daming tao na parang stressful yung lifestyle nila. So, kailangan din yan para mag-balance out yung body natin. Ngayon, we also have ito, yung Shenmen. We call this the Shenmen. Oo, yan naman, it's to calm our mind. Bawal ka na magalit, Tini. Wait lang, matutulog ako. Kumakalma na nga yung tsura niya. Magiging soft girl ka na. Oo nga. Yan. Wow! Sabihin mo nga, good morning. Good morning! Wow! Ang galing. Very good. Next mo. So, yung next is the kidney. Ito. So, Yung pangatlo po ba yan? Yes, yung pangatlo. Ay, naku, sumakit yung pangatlo mo. So, usually yan, nahuhuli ko yung tao if mahina sa water. Ayan na nga. Yan. Huli. Kasi pag sabi masakit siya or minsan nagbe-bleed din kasi. O, sabi mo masakit. Medyo may yan. naramdaman ako Pag kulang doon. ka sa water, ganyan. Pasok sa banga. Uminom ka na, naku baka. O, ito, tubig mo, Ganyan Tini, din oh. yung sinabi sa akin, nagpalagay ako ito may rhinitis. Ako pagtanggal nag-bleed, sabi niya, oh. Sagot. Okay. Meron nga. So, kidney and then after po nun. Tapos, this one is the liver point. Masakit din yan, no? Sabi Yung ko. 3 and 4 yung medyo na-feel ko siya. Pero hindi naman porket masakit, ibig sabihin something is wrong na. Sometimes kasi, just like what I said earlier, connected din siya sa emotions. So if ikaw yung klase ng tao na marami kang frustrations, yan, or mabilis ka magalit, yan. Oh, ay, baka Yan, nga. sasakit din yan. Naiirita po kasi ako bigla eh. Parang di ko pwede i-akipan niyo sa Tini, baka magalit sa akin. Ay, hindi naman. Pero ramdam ko nga yung 3 and 4. Yung 1, 2, and 5, wala. Wala. Wala masyado. Ano Yan, yung the five? fifth point naman is the lung point. Okay, Lang okay. point. Very good, very good. Ay, Tapos, liver. yan. Yun, yung lung point natin kasi, ayun, Sige connected din siya with yung feeling natin ng fear. Oo. Kaya di ba pag natatakot tayo or nag-worry tayo, naiihit. Ay, hindi, parang nahirapan tayong huminga. Sumisikip. Oo.
Ganon. Pag yan. Ang galing. Interesting. Noong umpisa pa lang tumahan ka sa bahay, ha? At saka excited na ako dun sa iba pa na may share sa atin. Kabilang tenga. So, seed o needle din. Seed naman yan. Hindi naman po. Pwede po ba yun? Mamaya, Sige. mamaya. Oo, pero mamaya pa po, ha? Kaya abangan nyo mamaya yung iba pang procedures na isi-share sa atin ni Miss Jarian. Tama dyan. At pero bago tayo mag short break mga kasangbahay, meron po na tayong pahabol na question. Bukod dito po, meron ka pa po bang therapeutic hobbies aside po dyan? Mm-mm. Therapeutic Watching movies. Yan. Netflix yan. Yun talaga. Ang watching movies. Okay, Ang hirap yung iba talaga tayo. yung handa na lahat ng mga snacks, tapos ang hirap maghanap ng magandang movie, di ba? Yung worth ng oras talaga dapat 1 para hour. sulit. Minsan nga, malamig na yung pagkain. Kasi hindi ko pa mahanap. Ano ba magandang panoorin? Tapos aantokin ka na, tapos tulog ka na. Galing mo. Na-relax ka na, di ba? Oo, na-relax ka pa rin. Tama. Eh kayo naman mga kasangbahay, anong hobby ang nagsisilbing therapy para sa inyo? At bakit? I-share nyo naman ang sagot ninyo sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, I-comment mo na! Susunod naman ang ating breakfast session kasama si Celine, ang ating hindi munting kusinera. Kaya stay tuned dahil magbabalik kami. Welcome back, mga kasangbahay! Nagbabalik tayo para sa isang bonggang recipe for this morning. Pero bago yan, ito muna ang ating price update sa bantay presyo ng Department of Agriculture. As of July 8, 2026, i-ready nyo na ang inyong ballpen at papel para malista nyo na kung magkano na ba ang mga bilihin ngayong araw. Dito po sa ating bigas, ang Kadiwa rice, available pa din po ang 20 pesos per kilo. I-search nyo lang po sa kanilang mga social media accounts kung saan-saan po may Kadiwa store para makakuha po kayo ng 20 pesos per kilo na bigas. Ang imported rice naman po ay 48 to 61 pesos per kilo. At ang local rice ay 44 to 60 pesos per kilo. Sa meat naman natin, featuring chicken na buo, 195 to 208 pesos kada kilo. Sa fish naman, meron tayong bangus, 232 to 255 pesos na kada kilo. Medyo nagtaas na no, ang bangus natin. Sa vegetables naman natin, ang sitaw ay 120 pesos kada kilo. Ang talong ay 100 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 120 pesos kada kilo. At ang lettuce ay 200 pesos to 250 pesos kada kilo. Ang patatas naman ay 120 pesos kada kilo. Sa mga spices natin, ang bawang ay 145 to 350 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas ay 88 to 100 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas ay 100 to 138 pesos kada kilo. Ang sili ay 200 pesos kada kilo. At ang luya ay 120 to 180 pesos kada kilo. Sa ibang commodities natin, ang sugar na brown or sugar na pula ay 70 pesos kada kilo. Ang itlog ay 5 pesos to 13 pesos per piece. At ang cooking oil naman natin ay 100 pesos to 160 pesos per liter. At yan ang mga presyo ng ating bilihin ngayon sa merkado. At syempre dahil excited na tayo, alam niyo, naamoy ko na, iba talaga kapag ka-fresh ang ingredients. Kasi ang bango-bango. Ito ay bell pepper. Amoy na amoy siya at ang bango. Ay, makasangbahay. Kaya kailangan fresh talaga ang ihahain natin ngayong umaga. At ito na nga, para turuan tayo ng isang vegetable recipe na magugustuhan pati ng mga bata at picky eaters, tawagin na natin si Chef Mikil Garcia. Good morning, Chef! Hello, good morning. Chef, batik po kayo sa ating mga viewers. Hello, good morning sa inyo lahat. Ayan, Chef, buti Good po morning, Kuya. Ayan, buti po nakarating po kayo dito, Chef. Yes. So, syempre, nilaan natin ng time para, yun na nga, mapakita natin yung recipe natin na Oo nga po. Western European cuisine. Oh, Western European pala ito, Chef. Chef, ano ba ang recipe natin for today? Today, this is stuffed capsicum. Yeah, so, vegetable salad, yung pinaka-garnish niya, then yung capsicum yung pinaka-main ingredients in meat, and yeah, I will saute it in the ingredients with the herbs and some vegetable, and later it will be
Yeah, sure. Ayun mga kasangbahay, sobrang sarap nito. Kasi lalo na ako, chef, mahilig po ako sa bell pepper. Oh, nice, So, nice. gustong-gusto ko yung flavor niya. Kaya, bagong kaalaman sa atin mga kasangbahay kung gusto nyo mag-explore ng bagong recipes. So, ano po ba yung mga ingredients natin, sir, para magawa po natin to? Okay. So, unang-una meron tayong yung herbs natin, mixed herbs. Yeah. Then we have cherry tomato for the garnish. We have fresh salads, parsley, and of course the bell pepper, cheese, and ground meat pork. So yeah, only very little recipe and lalagyan natin ng konting side dish ng mango para maging Pilipino yung Oh, dating. wow. Sige, chef, mag-start na tayo. Dito po kayo para di po kayo mahirapan. Ano po ba yung mga ingredients po natin, chef? At saka ano ba yung step na kailangan natin? Yeah, siyempre, of course, yan muna natin. Yan, I already misimplas na. So, isosaute natin first onion. Then after that, Sige po, gawin na natin, chef. Yan. Okay. So, habang natin imi-mince ko lang to ng konti. Yun, no, pinakitaan tayo ng knife skills ni chef. Ayan. So, kailangan po pala maliliit na ganyan. Yes, kasi imi-mix natin siya sa ground meat, yeah. Para, Chef, ito nakita ko yung bell pepper natin, kulay green. Paano po pag walang available na green, puro red yung nakikita sa market? Okay lang ba yun? yes, it's okay lang. Kasi the important is the bell pepper. Oh, basta bell pepper, pwede Basta bell na pepper, yan. yeah. So, if you have different colors, so maganda yan. Kasi pagdating sa table, Maganda it will yung be color. color. Kanyari, red sa kanya, orange, yellow, green. Ay, wow, bongga. O, diba? So, meron siyang coloration pag kakain. At saka mas masarap kainin, chef, di ba? Kapag nakikita natin iba-iba yung color. Yes, so kasi siyempre, para unang-una nakaka-attract. Oh, Yes. Kaya nga din, different color yung garnish natin para yan nga, Mas maganda. plating pa lang nakakatakam na. Yes, mas pleasing sa mata. Yan. Sige po, chef, ano na po Okay, gagawin so- po natin? Okay, lagyan natin ng oil. Ilang opya. Okay, thank you. So, for this, lagyan na natin yung onion. Okay, sautein natin. Yan, satay-satay lang tayo. Oo. Chef, ito po bang pagluluto? Ito po ba pangarap niyo talaga ng bata maging chef? Totally hindi eh. Kumbaga parang, ang natapos ko talaga, totally, computer technician. Oh, ang layo, chef, ha? Yeah. From pagbubuntinting ng mga computer. Napunta Yes, kayo yes. sa pagluluto. Pero naisip ko kasi na, sabi ko, kaya technician na pinili ko, sabi ko, unang-una, ano ba yung walang math? Tapos ano ba yung walang height limit? So yun, parang yun yung nakita ko na parang way na parang, uy, sige, mag-technician na lang ako. Pero yeah, Pero ba't po kayo naging chef? Paano kayo napunta sa ganyang larangan, chef? because I became a working student. So I started in fast food, so sa kitchen ako nalagay. So parang nakita ko din doon parang may good opportunity in the future. So, parang yun. Na-inlove ba kayo sa pagluluto, chef? Yeah, parang nahilig na ako. So kaya after din nung parang naging decided na ako na parang gusto magbarko kasi may mga friend ako nagbabarko. Opo. Nag-aaral na rin ako, nag-twist na rin ako ng commercial cooking sa Manila sa UDM. Then after that, yun na, awa ng Diyos, nabigyan ako ng break. Nakapagbarko ako. Wow! Kaya sa mga kasangbahay natin na, hindi Kaya kayo lahat- dapat mawala ng pag-asa. Correct. Follow the dreams, then dream high, then you can get it, yeah. At saka minsan talaga, chef, di ba? Dadalhin ka I will put the ground. kung saan para saan ka. Yes, di ba? yes. From computer technician, pero hindi pala yun yung para kay chef. Pang ano pala siya, pang luto. Yeah, Ayan, correct, yeah. nakapag-cruise ship pa si chef, di ba? Yes, correct. Kumbaga yan, nasa tao lang talaga yung nasa tao. So baga parang, busin na natin. Ayan. Yeah. Naku, ang sarap, chef. Chef, eto ba sa meat natin, pwede ba tayong gumamit ng ibang meat? Like, for example, mahilig ako sa Lagyan natin ng chicken. Pwede bang chicken ang alternative natin? Yes, dyan? pwedeng chicken. Basta ground meat siya. So, it will stay calling, stop, like, this is stuffed ground pork. So, it will be stuffed chicken. Like that. Okay. So, ito, chef, ano yung mga nilalagay naman natin ngayon? So, yung una natin nilagay is rosemary. And I will put some oregano. So, para lumabas kasi yung, yung, tsaka thyme. Para lumabas yung European style naman ng cooking. Kasi, with the herbs,
talaga nabibase yung cooking ng ano eh. Opo. Yung European, oo. Naku, ito mga kasangbahay pwede nyo tong gawin. Kasi para may bago naman kung kayo sawa na kayo Yes. sa mga Chinese o kaya sa mga lutong Pinoy, ito pwede nating matutunan ibang klase naman ng luto. Chef, anong next step po natin? Pwede ko siya lagyan ng mga ganito. Opo, sige po, Chef. Okay, Go. so lagyan natin siya ng para pang twist. Ayan. Seasoning. Lalagyan Seasoning tayo yan, ng seasoning. pandagdag aroma, yeah. So para, oh, Yan. okay. Tapos, natin siya ng cayenne powder para twist. Kunting sili. Maanghang ba yan, Chef? No, not really. Kumbaga parang twist lang siya para sumabay dun sa flavor ng capsicum. Kasi itong capsicum na to is sweet eh. Oh, okay. Kasi Yan meron pala kasi bango yung niya. mga new bell pepper kasi ngayon pwede nang kainin sa fresh. Opo. So now we put pepper para another twist dun sa flavor. Okay, I think it's all good. Bango. Bango ng mga herbs. Yes, para kasi lumabas lang yung kumbaga, pwede mo siyang hindi lagyan ng ganun kung talagang gusto mo lang ng Filipino style. Pero Opo. to give a twist lang, yeah, parang bumango yung karne, kaya nilalagyan natin ng herbs. Yun nga, lalabas din yung mga European style. Or, Yan. okay. Tapos paano po natin malalaman, Chef, kung okay na po yung meat natin? So, yun, pag nakita natin na talagang nawala na yung reddish ng meat, so, give us at least like 10 minutes more to, Opo. so, it will be ready na. Then, we will prepare to put in the capsicum. Oh, sige po. Sige, sir, Yeah. pakita natin sa ating mga kasangbahay. So, ito yung natin, Chef. Yung Yeah. ating bell pepper. Ay, laki. Yan. So, ito, Chef, i-oven lang po ito. Yes, i-oven para ready to eat na rin siya. Oh. Or cook, yeah. Pero yun na nga, meron din akong set aside na fresh para if you like to taste the freshness of the bell pepper. Yeah. Ito, Chef, gaano po natin siya katagal i-oven? Yeah, I oven it only for 10 minutes. 10 And it minutes will be good na lang. like this, yeah. Pwede na mga kasangbahay. Saglit lang, easy to make ito nga tinuturo sa atin ni Chef. Tapos kakaiba pa siya. Kahit hindi malaking oven, tulad ng ganito, may pwede Kahit na. lang, toaster oven. Toaster oven, yes, correct. Yeah. Kayang-kaya niyong gawin. Important lang, kasi kaya natin sige na para lumabas yung European style niya. Ayan. Chef, habang hinihintay nating maluto yung ating karne, meron muna po akong tanong sa inyo. Ano po yung hobby na ginagawa nyo na parang therapy for you? Yung pag ginagawa nyo, nare-relax po kayo? Kasi modern na eh. Opo. So, mag-internet. Yun, minsan yun talaga, no? Yeah, relax. Oo. Pagka busy ka, tapos pagod ka na, mag-cellphone ka lang talaga, di ba, correct, yeah. Chef? Oo. Load na kung ano dyan, then syempre, yun, talk to the family, ganun. Opo. Number one, syempre. Oh. Yan, Ayan, mga kasangbahay, kayo naman, hihintayin namin ang inyong sagot. Ano ba ang hobby na nagsisilbing therapy para sa'yo at bakit? Share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya ay babasahin natin yan isa-isa. Kaya, Chef, sabayan niyo po ako. I-comment mo na. Yan! Naku, abangan natin ang niluluto ni Chef. Pero puntahan muna natin ulit sila Joshua, Ian, at Tini. Ayan na. Uy, may chika ako. Ate Oy, kwento mo, Celine. kwento mo. Kasi kanina nagkukwentuhan lang kami dito ni Miss Jariel. Tapos, Jarely. Jarely pala. Ala, nahilito na ako sa Yan. Si Miss Jarely, nag-pop yung isa. Yung dun sa may lungs. Yung Nag-pop? panglima. Di Kusa siya natanggal. Oo, kusa siya natanggal. Nagulat ako kanina. Sabi ko, parang may nag-pop. Tapos nakita na lang namin yung needles sa side. Di ba yun yung medyo okay Apat sa na lang. akin kanina, yung lang. So, 4 na lang. May pagkukusa naman pala. Miss Jarely. Pero parang naman mas chill tayo na ituloy na natin yung chikahan natin Yeah. about sa AccuDetox sessions natin. Kasama pa rin ang Certified AccuDetox Practitioner na si Miss Jarely Tong. Pero dahil kanina tapos na tayo sa AccuDetox, mas maganda pag-usapan natin yung sa ear seeding naman. Yeah. Pero pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin yung mga steps and important pressure points dito po sa tenga natin at bakit po kailangan nyo na pagtuunan ng fence? Actually, yung ear kasi natin, it's fetal, parang inverted fetal representation ng body natin siya. Kaya pansin mo yung ear natin. Kwento mo. Mukha siyang, Ay, ito, meron pala. yan, mas malaki. Sample. Yan, mukha siyang fetus. Eh, oo nga, no? Okay. Oo, diba? Inverted. Oo, inverted fetus.
So, ayan. Kaya, anything sa head natin, nandito siya, sa lobe. Okay. Yan. Ang galing. Oo. Tapos, ayan, pa Pag-head ganyan pala siya, dito yung mga pampaa. Yes, pabaliktad siya. So, lahat yan, maraming points talaga yung ear natin na connected sa body natin. So, I cannot really say kung alin yung talagang important. Kasi, kunyari, depende sa tao, depende sa nafe-feel mo. Yeah. Kunyari, yan, pag may mga masakit sa'yo, diba? So, yun yung titirahin natin na points for the ear seed. Tama. Oo. Kasi mas broad yung sa ear seeds. Kasi pang overall talaga siya. May ibang parts na pwede kong lagyan. Ang galing. Oh, unlike yung itong sa needle na AccuDetox, specifically, 5 points lang talaga siya. Points. Pero curious po ako, Miss Jerilyn, ano pong pinagkaiba ng ito pong AccuDetox sa traditional acupuncture? First, yung needle niya. Diba? Mas malaki yon. Ito, ang liit lang. Sobrang nipis na. Parang hairline lang. Di ba, men? Alala mo. Mas malaki nga. Para mas malaki nga. Pati rin po ba yung paglubog mismo may pagkakaiba? Yes, mas malalim yon. At saka kasi, yung traditional acupuncture, kailangan mo magtanggal ng damit mo and all that. Ito, mas less invasive Okay. siya. Nice. Pero ilang sessions po yung kailangan bago maramdaman talaga natin na may nag-i-improve na dun sa ano natin, sa areas na medyo may pain tayo? Depends on the person. May iba parang first session pa lang, uy, parang okay, Nakaramdam na okay naman. ako Ganon. May iba, it takes a lot of time. Depende kung gaano ka chronic yung nafe-feel mo, gaano ka stressful yung lifestyle mo. Pero ito, interested naman po tayo dun sa seeding naman. Kasi itong AccuDetox natin, sabi ni Tini, after ilang minutes lang, natanggal na. Para naman po yung procedure for the seeding. Okay, for the seeding, ganun din. Nililinis din yung ear muna and then hahanapin yung points kung saan may problem ka. Kunyari, sasabihin mo saan yung masakit sa'yo, so yung hahanapin natin doon. Kasi there are people kasi parang they would say na, sige, bibili na lang ako ng seeds. Sila na lang. Ako na lang maglalagay. Oh, DIY. Diba? But then, ito, model lang to. Oo. Okay. Diba? So, hindi automatically na kunyari pag sinabi natin dito yung masakit, ito yung nakalagay dito, na kunyari yung neck mo masakit. Automatic dito mo ilalagay. Hinahanap pa yan bago mo ilagay. Oo. Kasi pwedeng hindi naman ganyan lahat itsura ng Correct. tenga din. Iba-iba yung ear natin. Ano pong risk kapag, if ever, kunyari ikaw, nag-DIY ka, nagtusok-tusok, anong pwede pong maging risk? Wala ka mafe-feel. Wala. Sayang. Ano, mangingisay ka? Swerte mo pag... Pwede niyo po ba i-demo? Kami lang Sige. tenga ko Seeding naman na. po. Seeding na. Ear Sige, seeding. you choose na muna, alin dyan. Sige, yung dito na lang. Ay, sobrang. Ito na Ano ba? lang. Pakita sige. mo, ano ba yan? Ayan. Ears. May iba-ibang klase siya mga kasambahay, oh. Parang brace. Pwede kang pwede kang pumili ng bracket. Parang bracket lang ng brace. braces Pero mo. yeah, may iba-ibang klase naman na pwedeng ilagay sa inyong Yan, mga curious tenga. ako paano siya nilalagay. Ayan. Ear seeding. Ano pala ang gusto mo muna ng ano? Sa Sabi mo likod. dito, madalas, Opo. diba? Nako. Sabihin mo sa akin kung masakit, may na-feel kang pressure. Ay, okay. Chine-check pala muna. Hindi pwedeng... Ito. Wala po. Hindi pala basta-bastang ano lang, no? Wala rin. Hanapin talaga. And meron siya may pressure. Sometimes kasi kahit i-probe ko siya, pwedeng wala kang ma-feel. Pero pag nilagay ko na yung seed, pwedeng masakit Pwede ko siya. po mahiram ito. Ay, ang galing. Parang naggagano yung joke ko. Ang interesting. So, hahanapin talaga siya. Yes, Hindi lang siya basta-basta lagay ng lagay. Sabihin mo kung may na-feel ka, Ito meron. Meron to. Yan. Ay, mga kasambahay, Sakit. ito po ay ear seeding. Sakto lang po, hindi naman po sobrang. Pero yun, may pressure po. Kasi yung pindot niyan, ganyan lang, oh. Wow. May iba kasi, di ba? Like ito, kanina nilagyan ko, wala ka namang na-feel. anong difference niya dun sa Light lang. kabila mong Ito mas feel ko siya kasi siguro yun mas nalalagyan ni Miss ng pressure. Kasi pinipindot. Oo, kasi pinipindot. Pero Unlike ganyan lang dito, siya.
Really po? Magaan lang. Oo, pero masakit, sabi mo. Opo, meron po. Oo. Ala. Ala, anong meaning nun? Oo, mas nafe-feel ko yung nandito sa kabila, sa seeding, kesa dito sa acupuncture. Pero bearable naman. Bearable. Hindi siya yung sobra na naluluha. Ayan, so mga 5 days siya nakadikit dyan. Wow. Ay, matagal. Ito, Yes. sandali, 45 minutes yung AccuDetox. Ang seeding, 5 days iiwan natin. So kahit maligo, kahit may activity, nandyan lang po yun. Yes. Ayan, meron po konti. Ito, no? Yes po. This is the lower back. Lower back. Galing. So, pwede po na after ng AccuDetox natin, mag-seeding din tayo dun sa areas na Yes. ginawa ng AccuDetox. Yes, pwede yun. Oh. So, pwede pang lagyan yung kabila. Ayan. Ayun. O yan, ano feeling? Ano feeling? Walang nafe-feel? Ito meron. Wow. Wah! Wow. Wah! Ayan, ayan. Wah! Wow. Ito po, yan, naramdam ko Ayan. po yan. meron. Wow. Yan, ganyan. Oh. O, anong feeling? Masarap. Pero yun nga, mas mafe-feel mo mas may konting pain yung seeding kesa sa AccuDetox, yung dito sa kabila. Pero ito, after naman matanggal ng pressure, okay na siya. Wala ka nang mafe-feel na ganun. Ang galing. Pero gaano po katagal itong procedure at gaano po karami yung pwedeng ilagay natin sa isang tayo? Lahat ba ng mga ano dun pwede natin Oo, lagyan? parang Lahat sila- masakit eh. Ay, ang galing, ang ganda. Pwede po bang tanggalin yung Hanggat tenga ko kasya. ng ano? Ako nililimit ko. I always limit kasi kunyari nilagay ko siya ngayon. Wala ka masyado na feel. After a few hours, after a few minutes, mafe-feel mo siya. Minsan may mga ibang parts na masakit, like yung parts na kunyari talagang may masakit sa'yo. Oo, minsan nagpa-pulsating pain siya. So, paano ka makakatulog? Oo nga naman. Oo. If kaya mong tiisin mo. Pero syempre, sayang din pag tatanggalin mo lang. Oo. Okay. Kaya I limit. So talaga minimum 5 days po dapat nakalagay yun. Maximum yun. 5 Maximum. days. Minimum is. Oo, minimum 2-3 days. Pag hindi mo talaga kaya yung pain, tanggalin mo isa. Bawas. Pero ilang sessions yung kailangan bago po maramdaman ng isang tao yung talagang benefits nito? Tsaka nakadepende po ba to sa pangailangan ng bawat Difference po ng naglalagay? AccuDetox and ng Oo nga. seeding when it comes sa sessions, kung ilang treatments yung kailangan para maramdaman ng benefit. Again, I would say na depends pa rin talaga sa tao. Kasi may tao na parang ilang sessions lang okay na. May mga tao na parang kailangan talagang multiple tapos every week talaga. Pag chronic yung pain mo, every week yan. Kasi pag tayo, parang jump tayo, like may mga tao kasi Nagmi-miss. silang may gusto na parang every 2 weeks na lang. Okay. Ganun. Hindi mo ma-feel yung full effect niya. So sasabihin, bumabalik pa rin eh. Pero kasi hindi kayong consistent eh. So talagang expect mo babalik siya. Okay. Depende Yung sa consistency, isa rin pala yun Oo. sa kailangan Oo. kapag nagpapaganito kayo mga kasambahay. AccuDetox. Pero ano po ba yung dapat naman nilang tandaan bago naman sila magpa-session? Tsaka bakit po mahalagang gawin to sa isang properly trained kagaya ninyo na talagang marunong at certified practitioner ng pag-AccuDetox at ear seeding? Okay, for AccuDetox, kailangan nakakain sila. Okay. Hindi sila yung kulang sa tulog sobra. Yan, kasi tendency nun, kapag ka nagpa-AccuDetox ka, tapos wala kang tulog, parang Hindi kumain. tagal mong hindi kumain, pwede kang himatayin. Oo. But then, kaya yon Bantayan we natin. ask that. Okay. Pero pag okay naman yung tulog mo, nakatulog ka naman, that's fine. Okay. Na mahaba po tulog Yun lang ko, pero naman. di pa ako kumain. Oo. Pag nag-water lang. Oo. Yung ear seeds naman, anytime. Okay. Oo. Kaya usually, ako, may dala-dala ako eh, kasi for my kids. Oo. So parang anytime, mom, ganito, okay, dikit. Oo. Sa mga gusto po, interesado po mag-AccuDetox or ear seeding, saan po ba sila pwedeng kumontak to reach out to you po? Oh, they can just message me sa Let's AccuDetox. Ay, okay ito. Oo. Facebook and Instagram? Yes. Okay. Tapos yung contact details, kung wala kayong social media, ayan, yung number ng atin pong certified practitioner. Baka may gusto po kayong batiin naman this morning, go ahead po.
Meron ba? Hi everyone! Makasama Hi! po natin yung sister. Yeah, my sister. Good You'll see her morning. next week na. Oh, sige, sige. Hello po, good morning. And thank you Oh, so thanks much to them po. kasi hinatid nila ako here. Thank you so much, bro. Thank you, and thank you so much for visiting us today, Ma. Thank you. At nakalibre ako ng pagpapa-Accu Detox and ear seeding kay Miss Jerry Lee Tong. At sana makabalik po kayo dito para na ma-educate natin yung mga kasambahay about sa Accu Detox and ear seeding. Thank you. Thank you so much po. Sana ay mas marami po kayong kababayan nating mapaginhawa ang kanilang pakiramdam. Gaya po namin. Katulad ni Tini, no, na napaginhawa. Mamaya tayo. Mamaya naman. Para masulit ang ating health and wellness activities, abangan niyo mamaya ang ating pag-uusapan kasama ating favorite urologist sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Ang oras ay 7:34 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Alam niyo ba na kung meron kayong bladder cancer, maaaring kailanganin niyong tanggalin ang mismong bladder partially o fully para magamot ito. Para alamin kung paano ang proseso, risk, at types nito, makasama natin ating favorite urologist na si Dr. Joseph Lee. Yes, thank you, Joshua. Diba? Morning, Doc. Anong sabi mo kanina? Get it Get it straight straight with tayo Doc Joseph. sa mga katanungan Oo, tama. mo. Kasi medyo seryoso pala yung topic natin. Yes, Yun, oo. Doc. Kasi related pa rin siya dun sa bladder cancer. Pero ito yung mga yung treat. Ano po ba yung tawag dun sa mismong procedure na pagtatanggal or pag... Urinary diversion. Tama ka, Joshua, no? If one of the reason is bladder tumor, I think napag-usapan na natin ito previously, ang bladder tumor kasi ay may tumutubong bukol sa either the inner mucosa of your bladder or sa tunnix, yung muscle, or the outside portion of your bladder. Now, ang problema kasi niyan, pag yung pantog natin ay hindi na functional and you have to remove the whole bladder itself, no? Kailangan nating magkaroon ng urinary diversion. Urinary for the sense na saan lalabas Kaya ang nga, tinanggal na ihi, yung bladder. diba? And diversion is, the word is, where will you get the replacement? Diba? So, meron tayong two things that to consider, Joshua, is saan dadaan ng ihi, saan lalabas, then the diversion, saan natin kukunin ang pangpapalit natin. Okay? So, justification, if you remove your bladder, the surgical term is cystectomy because from the prefix cystec, kasi it's bladder. So you remove. Tomy is remove. Okay. So you remove the bladder and the bladder mass. Okay. So pag wala ka ng pantog, anong gagawin mo? Okay. You have diversion and you have different kinds of diversion. You have the incontinent type. Ibig sabihin na incontinent type kasi walang control. 'Di ba? May ano. okay. So may gagamitin mo yung replacement through a certain portion of like yung sinasabi nating ileal conduit. You use the portion of your ileum, 'di ba? And the segment will be converted into a bladder. Ay, okay. So galing pa rin sa inyo yun. Oo, galing pa rin sa inyo, hindi yon galing sa ibang Yes, tao. oo. Sa iyo pa rin yon, kukunin natin yung segment ng ileum. Ileum is part of the small intestine. Wow. Tapos, i-divide natin, tapos i-flop natin, gagawin natin siyang parang bladder, pantog. Tapos, yung ureter natin ay ikakabit doon sa ileum, yung ureter, kasi tatanggal na natin yung pantog. Tapos, with the tumor. Tapos, yung ureter, siyempre, nakalaylay yung ureter. Diba? Dalawang yun. Kakabit natin sa ileum. Tapos, ilalabas natin yung isang portion ng ureter kasi kailangan lumabas yung ihi, Yes, di ba? Magkakaroon ka ng stoma tuloy. Yun ang sinasabing may nakalabas kang stoma doon na dapat lumabas instead na yung regular na lalabas yung ihi mo sa ureter, lalabas sa stoma yung nilagay mo. Okay, that is the
continent type. You have the continent type, yung orthotopic type of removing the bladder or yung neo-bladder. Kukuha ka rin ng portion ng intestine mo. Tapos, gagawin mo siyang bagong bladder, neo-bladder. Pero yung partial lang ng bladder, Doc. Meron pa rin parts ng original bladder mo na nandun. May Wala, iwan. Wala na rin. talagang bago na. Okay. So it is the ileum that will replace the bladder Parang yung diagram natin, that's new bladder, no? Okay. So ngayon, ano mangyayari sa ureter? Yung ureter ngayon, yung dalawa, ikakabit mo doon sa bagong gawang bladder. It's continent, ibig sabihin kasi nakakabit na yung portion ng ileum mo doon sa ureter. Okay. Tingnan mo yung ureter ng hindi kagaya yung kanina, may nakalabas na stoma, no? If you show us the previous picture para makita mo, meron stoma na lumalabas. Yan, nakikita mo. May naka-attach, 'di ba? Yan, there you go. Nakita mo, Joshua, no? The ureter is attached to the ileal portion and the other portion, may ilalabas ka para doon lalabas yung ihi mo, tapos may bag ka. Yun ang mga natin, yun ang mga ilan, di ba? The other one, Then meron ng replacement. Yes. And yung iba, ginagawa, yung cutaneous uteroscopy, gagawa rin ng parang segment, new segment, lalabas yung ureter. Ganun pa rin, no, stoma. Medyo ma-complicated, no? Pero ang purpose mo kasi dyan, Joshua, is i-divert, kailangan may malalagyan na bago, yung ureter makakabitan, and yung ihi mailalabas natin either from hindi yung original na urethra yung nilalabasan from another opening, diba? So yung ganon. Naisip ko do kasi kanina yung mga pag tinanggal yung bladder natin, isa sa mga main function niya kasi reservoir niya sinasabi niya yun, lagi. Na pag napansin ko na kapag ka nagka-cystectomy pala, pagka-replacement na, parang mawawala na yung function niya as a reservoir. Very good. Hindi na siya nag-iipon. Very good. Oo. Kasi isipin mo, pag part ng intestine yan, hindi na magpa-function. Diba? Kailangan mag-contract, yung bladder nagko-contract. Ang gagawin mo kasi, yung portion ng intestine, ibabaliktad mo. Ibabaliktad mo para yung dapat na mag-contract is inward. Okay. Opposite. Diba? Oo. Gagawin mo ganun. If-flip mo siya. Oo. So, very kasi detailed kasi yung surgical technique. Pero ang gagawin mo kasi, para yung movement ng intestine mo ay hindi yung dati niyang ginagawa. Kailangan ibaliktad mo siya para sumunod siya sa dapat na, parang yung function ng bladder. Yun. Ang naisip ko kasi, Doc, di ba yung parang, yung feeling natin na urge na mag-void, ganun, same pa rin ba yung mararamdaman nila kapag replacement na yung bladder? Yung kagaya ng ileal conduit, dito na siya iihi. So wala na yung feeling? Wala na yung feeling. Hindi kagaya ng neo-bladder orthotopic kanina, meron pa may a little bit control. Yung pag nas dito yung stoma, iihi ka na lang. So, antay mo na lang yung urinary bag mo. May bag ka dito na mapuno. Pag napuno yan, natapon mo. At saka naisip ko, Doc, yung sphincter. Tama po ba? Yung Yes. Wala nang sphincter. Walang kapalit yung sphincter dun sa Wala. original bladder natin. Kahit lagyan natin ng Tinanggal, bagong... yung artificial, Yes. wala. Tanggal na yun. Oo. So wala tayong, kumbaga wala na yung magko-control kung Yung sinasabi natin, Yes. wala na siya. You use all, yung mga, what is available, yung replacement to the surgery. Pero Doc, sa aftercare naman, kunyari, nagawa na tong procedure na to, ano po ba iba't ibang care or management na kailangan? Kasi yung sabi niyo, may stoma, parang feeling ko mas maselan yung pag-aalaga. Yung una, for yung that. stoma, you have to care for the stoma. Hindi pwede magka-infection, hindi kailangan lilinisan, di ba? Lagi mong papalitan yung urine bag. Very tasking, no? Di ba? Mahirap. And you have to replace, no? Then, but you have not, you cannot do anything because ayaw mo naman magkaroon ka ng chronic inflammatory. Yan ang sinasabi natin stoma. Yes, Bibili ka niyan, papalitan mo, dapat malinis lagi, di ba? You have to be septic, di ba? Very tasking, maraming gagawin, no? But of course, that's the only way to survive, especially for those who have bladder tumor,
bladder dystrophy, hindi na gumagalaw yung pantog, di ba? Congenital anomalies of the bladder, mga ganun, na kailangan tanggalin talaga yung buong pantog. At yung doctors po ang magde-decide kung anong klaseng cystectomy ang Yes. kailangan ng isang pasyente. Yes, oo. Yes. So hindi kumbaga, Dok, ayoko talaga mag-bag. Gusto ko ganitong klase. Pwede pa rin. You can discuss with your Okay. doctors. But sometimes kasi, the doctors with yung mga specialists will give you the options na maganda. Oo, kasi depende rin yan eh. Kagaya nito, example, yung intestine na itatanggal mo, puro pala diverticulosis. Di ba alam mo, yung mga may pouches, hindi rin maganda. So, defective rin. Kailangan maganda yan yung gagawin mong segment. No, para. So, you can sit down and do consultation at sasabihin naman lahat ng options para sa'yo. Doc, speaking of dun sa after naman nung treatment, after nung surgery, para naman yung adjustment na may kasi yung kapag meron ka ng ambag dito, talaga medyo malaking kailangan mo mag-adapt dun sa bagong lifestyle mo na gano'n. Gaano po ba kahirap yung quality of life na maibabalik sa kanila? Kapag sa iba't ibang klase na surgery. Of course, the quality of life can be prolonged. Kasi una-una, wala ka ng bladder tumor, wala ka ng cancer. The only thing that is different now is because you have something there that is dangling na dapat mong i-maintain. Okay? Ang tanong kasi, would you do a surgery to correct it at ibalik sa dati? Depende yan eh. Kung ano ang pero pwede pala. yung pag pwede pa. Okay. Oo, kasi usually it becomes very permanent in nature, no? So, ang atin lang kasi pag nandiyan yan, any urinary diversion procedures that was done, that is saving life para hindi maapekto yung kidneys mo in the future. Kasi mahirap rin yan, Joshua, pag hindi natin naayos, baka masira yung kidneys natin, you'll end up having dialysis. Yun naman ang problema natin. Di ba? Meron ka na ganyan, may dialysis. So, at least maintain ka. Ang importante lang natin yung safety is, yung paglinis, septically. Habang buhay na yan. And I think the patients will be explained of its undertaking with regards to yung ganun na yun eh. Ganun na yung lifestyle mo. Dok, ano na ba yung mga na dapat nilang do's? And siguro yung mga proper care na lang kapag ito na, na-cystectomy na tayo. Ano ba yung kailangan natin baguhin sa lifestyle natin? Kasi nga, hindi na yun yung original bladder natin. Ano ba yung mga kailangan nilang baguhin sa... Siguro wala naman masyadong babaguhin. You still go on with your life. The only thing is, lagi kong inaano is like, malinis kasi yung aparatus mo. Magpapa-follow up ka. Ako gusto kong pasyente na follow up no? Para ma-check. Kasi maaring inflame na yun, di ba? Di ba pag yung Then, matingnan yung yung buong katauhan mo, no? Holistically, we check you. Baka naman maging problema later on yung pagkalat. Pagkalat naman. Ng cancer. Ay, okay. Oo, di ba? Kailangan i-monitor pa rin. Yes, monitor pa rin. Di ba, Joshua, like ko sinasabi, even though it was removed, extensively, but we monitor the patient. Takot tayo baka kumalat in sense, di ba? Alright. Okay, advice na lang po, Doc, sa ating mga pasyente na medyo natatakot kasi nga, siguro nasabihan sa doktor na, ay, kailangan po natin mas-cystectomy. Para naman po, hindi sila masyadong... Oo. Ang ko lang, di ba, Joshua, lagi tayong mapanuri, lalo na just in case that you will be diagnosed with bladder tumors or if you ever that your specialist will do a cystectomy at tatanggalin yung pantog mo, huwag tayong matakot. Kung hindi nating maintindihan, you ask your doctor to explain to you fully because this is a major siya, di ba? This can go or 5 to 6 hours operation, no? Ganun katagal. Kasi tanggalin mo siya, tapos magpapalitan, di ba? So, importante yon na ma-explain maigi at kung kailangan, di pagawa natin, may capability naman tayo in order to, for yung survival ng isang pasyente. Sana marami natutunan ng mga kasambayan para hindi na sila matakot sa cystectomy. Kaya nandito ating mga doktor para magpaliwanag sa atin. Doc, maraming salamat. Baka may gusto naman po kayong batiin this morning. Go ahead po.
Wala, ano lang, always keep healthy, di ba? May parating yata tayong bagyo. Oo, kung hindi man siya dumating, always keep healthy. Alam mo na, naka-up ang flag natin sa MPAX, yung COVID, di ba? May mga ganun. Alam mo yan, pinag-usapan natin, you know. So, wash your hands, put alcohol, kung inuubo, may mask naman tayo. Huwag kayo matakot, mura na ang mask. Hindi tulad dati. Hindi katulad dati. Oo, at magpatingin, ha? And of course, very, very important, laging makinig at manood ng UPK. Yan. Yan. Magpatingin. Dok, gusto nila magpatingin, saan ba sila pwedeng pumunta? Dahil dyan, alam ko na. Alam mo na. Alam ko na. Punta na sa Rejuvenative and Male Aesthetic Wellness Center located at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Contact number is 917-509-9288. Na makikita nyo si Dr. Joseph Lee. Again, maraming salamat po, Dr. Joseph Lee, para sa ating very informative discussion this morning. O, mga kasambahay, kapag may ibang nararamdaman, magpatingin at magtanong na agad sa ating mga doktor. Kasi dapat, healthy tayo. Tama. At this point, balikan na natin si Celine na kasalukuyan nasa kusina with Chef Michael Garcia. Kumusta dyan? Eto na nga, nagchichismisan kami dito ni Chef kung ano ba yung mga ginagawa niya habang nandito siya sa Pinas at wala siyang sinasampahan na barko. Pero mamaya na namin ikukwento sa inyo. Balikan muna natin ang ating dish for today kasi meron nang nahanda dito si Chef. Pero meron pa tayong ipe-plate na isa, di ba, Chef? Yes, yes. Sige po, i-plate po natin tong isa nating Okay. bell pepper. So, okay. So, ito yung bell pepper na niroast natin. So, The Chef, kanina nilagyan niyo pala ng rice yung ating yes, meat. the real product of this one is talaga mayroong rice talaga siya. Rice talaga. Hindi puro meat lang siya. Kumbaga parang, pero yun na nga, baka parang medyo dietary na lang kasi at least may meat, may konting rice. So, yeah. Full Twist siya. meal na siya sa atin dito sa Pilipinas. So, yan, lalagyan lang natin siya ng ganyan. Then, okay. So, it's up to you kung ilang cheese yung gusto mong ilagay. And, yeah, minsan kasi, yun nga, different style ng bell pepper, pwede mong ilagay siya dyan. Wow! Para pumantay siya yung, yung pagkano niya. Cute! Yeah, then you can put cheese on the top. Yeah. Ngayon, it's depend kung ano yung gusto mong cheese. Pwede mo siyang i-roast yung melted cheese na Opo. i-oven mo siya ulit. Yeah, back to back. So, yeah. So, eto po, Chef, eto na We'll yung do the ating plating. stuffed, Yeah, yes, the stuffed capsicum bell pepper, yeah. Opo. Ano ba pang i-add natin, Chef? So, we will put some garnish, mga salad on the side, Yun o, sarap. para mas beautiful siya. Tsaka maganda dito, mga kasangbahay, kakaiba naman yung kakainin nyo. Hindi na pang ulit-ulit. So, kung nagsasawa na kayo sa mga normal na kinakain natin na dish araw-araw, ito pwedeng Yeah. alternative. Kumbaga ito, very healthy talaga siya kasi yun na nga, meron ka ng fruits, may salad ka na, Tapos may protein pa, no, may Chef? protein pa, yes. Ang sarap. Okay, so lagyan natin ng parsley, yung natin, para mas maganda. Yan Lagyan natin ng puno. Yan ang sarap. Okay, so with cherry tomatoes, syempre, para mas healthy. Alright. Natin siya ng cherry tomato and some onions para kung gusto mo ng konting spicy, yeah, Opo. twist sa mo. Yay! Twist sa natin, okay, some reds. Para mas lalo lumabas yung pagkaano niya. Yes. At ito na ang ating final dish. Dapat makita niyo mga kasangbahay kasi super pretty niya. Ayan parang gusto ko nang kagatin yung Chef, kalahati. Kasi ang sarap niyang tingnan, very colorful at very healthy pa, no? Pwedeng-pwede din to sa mga nagda-diet kasi Yes, full meal na siya, meron full meal na siyang with salad, rice. with fruits, protein, egg, and cherry tomatoes. Good na good yan para sa health natin. Oo nga. Naku, mga kasangbahay, kayo kung nangangailangan kayo ng ganitong recipe, Chef, saan po ba nila kayo pwedeng makontak? Kasi kanina pinag-usapan namin ni Chef, in demand si Chef, ang daming kumukontak kay Chef. Chef, saan po ba nila kayo pwedeng kontakin? Para matikman naman nila yung luto mo.
PM na lang in my private. Ayan, pwede niyo mahanap si Chef sa kanyang Facebook. Yes, in my Facebook na lang, oh. Ayan, nandyan po. Search nyo lang po ay Michael Garcia. Tapos Yes. hanapin nyo na lang yung picture ni Chef, di ba? Para makita nyo. Yeah, si yeah. Chef. Ayan, thank you so much, Chef. Baka may gusto po kayong batiin o kaya i-promote po. Okay. Bali, ayan. Ito, Kitchen Essentials ni Chef Dennis Peralta. A very, very good chef. Opo. Si Chef ano din? Si Chef Tag. Yeah. Apparel, yeah. So, yun, maraming salamat. Then, sa lahat ng mga family ko and friends, hi sa inyo. Yeah. Good morning, Kuya. Ayan, tayo ngayon. Yes. Good morning po sa inyo. At Chef, sana makasama po namin kayo ulit dito sa Oo Good naman, Morning. siyempre naman. Kuya. Oh, mga bagong dish naman ang Yes gagawin natin. po. Yes. Oo nga, para marami naman kaming bagong alam na European, Western Yes, European. yes. Diba? Kaya mga kasangbahay, don't forget to cook with love and cook it right. Kakagat na ako dito mamaya. Puntahan mo na natin si Tiri, si Ian at si Joshua. Yun, naloka kami sa capsicum bell pepper pala yun. Di ba? Pero may good news tayo para sa ating mga masisipag na students. Bukas na kasi ang Commission on Higher Education o CHED Scholarship Program para sa mga future statisticians o estatisticolar. Ang mga pwedeng mag-apply dito ay ang mga college students na enrolled sa Bachelor of Science o BS in Statistics or Applied Statistics program para sa first semester ng academic year 2026 to 2027. Ilan sa mga qualifications dito ay ang mga sumusunod: graduate ng senior high school sa Pilipinas at may minimum general weighted average o G1 na 85%. Para naman sa mga second hanggang fourth year applicants, kailangan naman na ang GWA ay 80% pataas. Ang household gross income ay dapat na hindi lalagpas sa 500,000 pesos. Para sa kumpletong program guidelines, application procedure at eligibility requirements, bisitahin lang ang official Facebook page ng Commission on Higher Education o CHED na at phched.gov.ph. At .gov lang pala, wala palang PH. At para naman mag-apply, iscan lang ang QR code na naka-flash sa inyong screens. Hanggang July 31, 2026 ang deadline ng scholarship applications, kaya apply na sa mga future statisticolar natin dyan. Pwede pa yan, Dok. Pwede pa yan, Dok. Age ko. Pwede pa yan. Oo, pero may kapasa silang Ibig doktor na. sabihin, kahit na anong edad, walang restriction. Basta income, Basta tapos scholarship. second year to fourth. Pag doktor, magaling sa math eh. Si Doc, Kasi di ba nagko-compute Sakta sa sila? isang qualification. Isa kasing kailangan 500,000 lang yung, below 500,000 lang yung kinikita sa isang taon. mayaman si Family. Doc. Ay, wala. Isang opera mo lang yung Doc. Mayaman si Doc eh. Paano na yun? Ibaba natin. Dok, ikaw daw yung Bigay mo na sa ikaw daw pera yung mo, magbibigay ng pera sa scholar. Oo. Ibigay na natin, Doc, sa mga Siya na lang. nangangailangan. Ikaw na po yung Bakit ba sponsor. ako nagsabi? Sige, Doc, Talaga? lalabas namin yung tinatangkilik mo. Ay, nakalala. Eto, shoutout muna tayo sa lahat na nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung anong hobby ang nagsisilbing therapy para sa iyo at bakit. Narito pang ilan sa kanilang naging sagot. Galing kay Feli Villahermosa. Hobby ko maglaro ng Scrabble online with my friends pag wala nang gagawin. Nakakatulong sa brain para di maging malilimutin. Tama. Ganyan, Feli ha. Ito naman ang comment ni John Alano. Ang hobby na parang therapy sa akin ay magbundok, mag-basketball at jogging. Ay, friend niyo to. Physical ano, Makakasundo kita sa pagbubundok. Ito naman ang comment ni Dan Mark. Ang journaling o pagsusulat ng saloobin ng aking paboritong hobby na nagsisilbing therapy. Nakakatulong to sa akin na mailabas ang mga emosyon at ma-organize ang magulong takbo ng isip. Aba, Sana all. oo, gandang tanong natin. Siyempre, tatanungin natin. Ay, si Doc. Si Doc Joseph. Ako Doc, talaga ulit. Doc, anong hobby yung nagsisilbing therapy para sa inyo at bakit? Mahirap naman sabihin. Mahirap na Ano ba, sabihin. Doc? Hobby ko matulog. Hindi. I think what's nice as a hobby ngayon sa age ko is like, you have to be passionately happy and yung hobby mo therapeutic is to be
positive and try to be happy. Mahirap kasi being happy and being positive eh. Opo. Kasi ano yun, reflective yan of both, 'di ba? Parang paikot yan eh. So pag positibo ka, kailangan happy. Happy ka. Not necessarily positive ka na happy ka. So you have to understand your environment and your people and yung parang you have to be committed spiritually. Then yung ano ka, kailangan ano ka, yung sagana ka sa ano, accepting na yung kung anong meron, yun na yun. Bigay kasi ng May Diyos. contentment. Yan ang word na yan. Ang galing mo. Contentment. Content. Kasi minsan hindi tayo nagko-content, kaya nagkakaroon tayo ng mga ibang iniisip and you go to greed, 'di ba? So pag Yan. kontento ka, happy ka, positibo ka, at masaya ka sa ginagawa mo, like kayo, 'di ba? Nakikita ko kayo, happy kayo, 'di ba? Nakikita ko 'to. 'Di ba? Ba't ka na late? O, 'di ba? Hindi, Gusto nakikita ko. namin pag nagta-travel ka, natutuwa din ka. Ay, oo, 'di ba? Happy ka kasi nakikita mo yung ano, yung iba-ibang facet of life and the countries that you want. Hindi, pero lahat naman ano, yun kasi balanse lang naman, 'di ba? Dami ko sinabi, no? Balance lang. Contentment. Balance lang para maganda ang ating kalusugan. Pero kapag medyo may problema sa kalusugan, mga kasambahay, meron naman tayong MCGI Diagnostic Center and MCGI Charity Centers schedules. Ito meron po tayong MCGI Diagnostic Center sa MC or sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po dyan, from Monday to Thursday, 10 a.m. to 12 p.m. Pero kapag Friday, mga kasambahay, ang registration time natin ay from 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday po yan. Ang registration time po dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCJ Charity Center sa Valenzuela City naman, nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday po yan, ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron tayong MCGI Charity Center sa Parañaque City, 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. That's every Tuesday, 5 a.m. to 9 a.m. Grabe, ang aga, bukas na sila. Ha? Yes, Parang po. rhyme to lang. At meron din tayong MCGI Charity Center sa Quezon City, located at number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday, ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Meron din tayo Charity Center, MCGI Charity Center sa Davao del Norte. Sila po ay nasa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Ang registration time naman po dyan, mga kasambahay, 6 a.m. to 11 a.m. And of course, ang MCGI Clinic po na nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City ay open po every Friday. Yan, kita-kits po tayo bukas. At ang registration time po dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. Dahil dyan. At dahil dyan, Dahil dyan, Doc Joseph. ano, Sino ang pabatiin mo, Doc? syempre nanay ko, lahat ng staff ko. Good morning. At lahat ng ating mga kababayan na nanonood, nakikinig, laging maghanda at mag-ingat sa ating kalusugan. Alam nyo na, kagaya na sinabi ko kay Joshua, maligalig ngayon ang virus ng Mpox at ang COVID, diba? Pero pwede namang magdaldal kahit na, syempre, airdrops, alam natin. Pero just take care and be healthy. Oh. Good morning din sa Kilo Outdoors. Good morning sa inyo, kita-kits sa Sunday sa KR Adventure Camp. Wow! Magbati mula kay Tini ang inyong binibini. Conquer natin ang 8 stages ng Millennial Steps. 8 stages na. Shady Adventure Camp. Ako naman, babatiin ko lang si Doc Jack Mendoza of J Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. J Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, visit our Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 in 1 3rd floor, Bansaling Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Ano po, ginabati ko lang good morning si Goku, si Tala, and si Sam. Good morning. Good morning po! At syempre, good morning sa aking Ma'am C. Hello, Ma'am C. Ako. Batiin din natin si Ira. Ay, si Ira! Ira, good morning. Hello, good morning. Baka naman. Hello, batiin natin si Kuya. Kuya, Good morning. Good morning. Lahat ng Mami Beth,
dyan. Good morning. Tawa ka, Joshua. Good morning, Doc! Mas matanda ako. Bawal magreklamo, wala tayong magagawa. Thursday ngayon. Maraming salamat sa inyong walang magagawa. Walang sawang pagtutok, mga kasangbahay. For more meaningful and fun-filled mornings, samahan nyo kami ulit bukas dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya!